So, sa madaling sabi, hindi magmamana ng kaharian. Ayon sa Biblia po yun ha. Hindi po ayon sa aming salita yun. Kasi nagsasalita kami ayon sa banal na kasulatan. Wala pong invento na salita ng mga preacher po ito. Sinasabi namin ito dahil ito yung nakasulat. Now, nasa sa atin na kung paniniwalaan natin kung hindi ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi kasi ron, pag may galit, hindi magmamana ng kaharian ng langit. Ang sabi dito sa Luke 17, ano yung mga uri ng kasalanan? Kailangan pong magpatawad. Ang sabi ng Luke 17, verse 34, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang inyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya magsisi, patawarin mo. Ang sabi sa verse 4, at kung siya ay makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo. Ang bigat nito. Ang sabi dito po, makapitong beses. Ayun nga po na isang beses lang eh. Na magkasala yung kapatid, parang years na yung lumipas. Hindi pa natin mapatawad. Di po ba? Ito, makapito. So kung iisipin natin, i-judge yung example ng ating Panginoon Jesucristo dito. Sa isang araw, mga 7 beses, 7 na magkasala ang ating kapatid. Ano sabi niya? Patawarin mo. Ito nga lang eh. Isang beses nga lang magkasala ang ating kapwa. Ilang buwan na yung lumipas, hindi pa natin napatawad. How much more ito? Ay example ng ating Panginoon Jesucristo, kahit 7 times na magkasala ang kapatid, patawarin mo pa rin. Ano sabi diyan? Kung siya ay magkasala sa isang araw laban sa iyo, at siya magbalik at sasabihin, pinagsisisihan ko. At kung gagawin natin, magpatawad din tayo. Ito po ay isang halimbawa. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, kung maroon ka, at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan, na ikaw at siya mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Datapat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay magpapatibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa isang hintil at maniningin ng buwis. Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. So kung hindi ka magpatawad, ayaw mo palagan yung galit na nandiyan sa puso mo. Sabi po dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo po ito, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian din sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong palagan sa lupa ay kakalagan din sa langit. Ang nagsabi dito, si Jesus Christ. Siya ang ating pastor na dapat natin sundin. Sinabi ba sa banal na kasulatan na sundin natin ang lahat ng kanyang mga pinag-uutos? May talata po ba sa banal na kasulatan? Ang sabi po rito sa Matthew 28 verse 20, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Ang nagsasalita dito ay ating Panginoon Jesucristo bago siya umakyat sa langit. So kasama to na magpatawad. Walang buwan na natin. Bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, lahat ng mga utos ko,
Sa John 15 verse 12 ito eh. Love one another. Tapos, ang magpapatawa tayo sa Matthew. So, inutos ang ating Panginoong Kristo na tayo, na dapat natin sundin na magpatawad. Dahil ang nakalagay dito, sa kanyang utos, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inyong utos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, dapat ba natin sundin ang bagay na ito? Na dapat na tayo magpatawad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan din naman sa langit. Muling sinasabi ko, wika ng ating Panginoong Jesus, na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo, mali po yung pagtayo, na kanilang hihilingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sabi sa 20, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Ang sabi sa 21, na magagawin sinabi ni Pedro, nang magagawin sinabi ni Pedro at sinabi sa kaniya, Panginoon, makailang beses ang makailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin at sa aking patatawarin hanggang makapito. Ang sabi ni Pedro sa ating Panginoong Kristo, kung 7 times para magkasala ang aking kapatid, hanggang doon ko lang ba siya patatawarin? Ang sabi ni Pedro. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi ko sinabi. Hindi ko sinabi sa kanya, hindi ko sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinabi sa iyo na makapito, kundi hanggang makapitong-pito. So 7 times 7. Ibig sabihin po, ang number po kasi na 7 sa Bible, lagi naman pinag-aaralan nito, is complete. So yung banal na kasulatan, kung tayo po ay may galit, kailangan natin magpatawad. Dahil nga sabi dito, hindi lang 7 times na ikaw ay magpatawad. Habang tayo po ay nabubuhay. Magpatawad po tayo. Dahil bakit? Kaya tayo nandito para makamit yung eternal life. Yung salvation. Yan lang naman ang dahilan eh. Sayang yung ating pagpapagal, sayang yung pagpunta natin sa sambahan ito, kung hindi natin po magagamit ito. Kung meron pa rin galit na natitira dyan sa puso natin. Paano ba natin aalisin ang galit na ito? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Kailangan natin talunin ang pag-ibig, kailangan natin talunin ng masama kailangan natin talunin ang mabuti, ang masama ng mabuti. Ano po? Nandito na ako. Yun yung ating gagawin. Dahil bilang mga Kristiyano, wala tayong ibang gagawin kundi sumunod at sumunod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ang sabi po sa Ecclesiastes, lagi ko pong binabasa ito, nasa 3 verse 12 muna. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Sa Ecclesiastes 12 verse 3, diyan po tayo, gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Yan po yung ating gagawin habang tayo po ay nandirito sa lupa. Habang ikaw ay may lakas, habang ikaw ay may hininga, ito yung ating gagawin, sumunod at matakot sa Diyos. Now, sinusunod ba natin ito? Yung love one another.